pumili at sa inyong mensahe. Gamitin niyo ako, ang iyong akong lingkod, para ang mensahe ito ay may haya. At sa pagpagitan ng banal na Espiritu, ito ay ang unawaan, maangkin at may sa buhay. Sa pangalan ng anak aming Panginoon sa Kristo Jesus. Amen. Marami sa atin ang nakaranas ng blind walk or trust walk sa ating mga retreat at camp. Na tayo pinipilingan, tapos dinadala kung saan-saan. At ito ay naranasan natin maging nung tayo ay kabataan pa at pati nung nakaedad na tayo. Pag nangyayari ito, pilit ng marami na mangdaya. Tuwing ako ay napipilingan sa ganong activity, andun yung temptation na sumilip. At tinitingnan ko kung kaya sumilip doon sa ilalim ng piling or whatever. Kasi hindi tayo sanay na hindi nakakita. Hirap tayo pag wala tayong nakikita, hindi tayo sanay na maging bulag. Hindi natin alam kung saan tayo tutungo. Hindi natin alam kung ano yung dapat natin iwasan, kung mayroong mga bagay na nasa daan na kailangan natin iwasan. Hindi natin alam kung saan natin hahanapin yung mga bagay na kailangan natin. Lalo na usually pag mayroong blind walk, meron tayong dapat hanapin. At dependent tayo doon sa tulong ng mga taong umaakay o gumagabay sa atin. At pwede nila tayong paglaruan kung gusto nila. Pwede na tayong lokohin kung gusto nila. Ito yung kalagayan ng tao sa kwento natin. Mula siya sa kanyang pagkasilang. Madilim ang kanyang buhay. Yan natin yung kwento. Sa paglalakad ni Jesus at kanyang malagad, natagpuan nila itong taong bulag. Hindi ko lang kung paano nila nalaman na ang tao ito ay bulag-mula sa kanyang pagkasilang. Ngunit, alam nila ito at tinanong na malagad kung sino yung nagkasala kung bakit pinanganak na bulag yung tao yun. Yung tao mismo o ang kanyang mga magulang. Ito ay hindi lamang siguro paniwala ng mga Hudyo noon na ang mga may karamdaman, may pinsala, ay bunga ng pagkakasala. Kung minsan, tayo pa rin ngayon, isip natin, ako'y nagkasakit dahil meron akong pagkukulang sa Diyos, ako ay nagkasakit, o ako may pinsala dahil meron akong kasalanan. Ngunit, ang sagot ni Jesus, ang tao ito ay hindi nabulag dahil sa kanyang kasalanan o kasalanan ng kanyang mga magulang, kundi para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. May mga sitwasyon na hindi bunga ng kasalanan, hindi kagagawan ng tao, kundi paraan ng Diyos para
kung ano ang kanyang at ipakita ang kanyang kapangyarihan. At bunga man ng kasalanan o pagkukulang o hindi, nagagamit din ng Diyos sa mga iba't ibang sitwasyon na hindi kaaya-aya upang ipahayag kung sino siya. Ipahayag na siya ay Diyos ng pag-ibig, ipahayag na Diyos ng kapangyarihan, Diyos na himala ng himala, Diyos na tumutugon sa ating mga pangangailangan. Sabi ni Jesus, pinag-uusapan nila itong bulan na kailangan gampanan niya ang trabaho pinagagawa sa kanya na nagsugo sa kanya habang may panahon pa. Dahil darating ang gabi na hindi na makakatrabaho. At diniin niya na habang siya nasa sanlibutan, siya ang ilaw ng sanlibutan. Balikan natin yung sinabi ni Jesus ngayon mamaya. Ngunit tingnan natin yung kwento habang yung takbo ng kwento ngayon. So ginawa ni Jesus, dumura siya sa lupa, gumawa siya ng putik, at yung putik na kanyang ginawa ay pinahid niya doon sa mata ng bulag. At piniliran niya yung bulag na pumunta doon sa imbakan ng tubig sa Siloe at maghilamos. Hindi sinabi ng kwento natin kung paano nakarating yung bulag sa imbakan ng tubig sa Siloe, ngunit nakarating siya doon, nakahilamos, at nung siya ay bumalik, ay nakakita na siya. Nagtaka ang mga tao. At nagtalo-talo kung itong tao to ay yung dating ang bulag na nakikita nila nagmamalimos o kamukha lang niya. At sinabi ng lalaki, ako yun. Kaya tinanong nila, paano ka nakakita? At kunento ng lalaki ang pagpahid ni Jesus ng putik sa kanyang mata, kanyang paghilamos doon sa imbakan ng tubig sa Siloe, at na nakakita na siya nung ginawa niya ito. Nung hinanap nila kung saan si Jesus at hindi maituturo ng lalaki kung saan siya, dinala nila ang dating bulag sa mga Pariseo. Inimbestigahan ng mga Pariseo ang pangyayari dahil ito ay nangyari ng araw ng pamamahinga. At para sa kanila, ginawa ni Jesus yung pagpapagaling, marahil pati na yung paggawa ng putik ay paglabag sa batas ng araw ng pamamahinga. Pero hindi magkaisa ang mga Pariseo. Sabi ng ilan, hindi mula sa Diyos Jesus dahil hindi niya dinalang ang araw ng pamamahinga. Sabi naman ng iba, hindi makakagawa ng ganong himala ang isang makasalanan. Sa sunod-sunod pang pagtatanong ng mga Hudyo, lalo ng mga Pariseo sa nangyari, at paulit-ulit nila pagtanong sa lalaki, unti-unti na-develop ang kanyang pag-unawa kung sino itong nagpagaling sa kanya. Noong unang tinanong niya, ang sinabi lang niya, yung taong tinatawag na Jesus. Nung tinanong naman siya kung ano yung masasabi niya doon sa nagpagaling sa kanya, sabi niya,
isa siyang propeta. Una, alam natin yung pangalan, tapos pag-isip-isip niya, hindi pwede hindi ito propeta, hindi pwede itong tao ito ay hindi galing sa Panginoon. Dahil sa pagdududa ng mga Hudyo, mga Pariseo, actually mapapansin natin na yung paggamit ng termino na Hudyo at Pariseo ay ginagamit pareho, no? Na refer dun sa same set of people. Pag Hudyo, pag Pariseo, yung kanilang mga tagapangunan. Pag Hudyo ay kasama na ang lahat ng Hudyo. Dahil hindi kapanipaniwala yung kwento, tinatawag ng mga Pariseo, kaya mga magulang. At in-affirm naman ng mga magulang, anak namin yan, at pinanganak siya na bulag. Ngunit ayaw nila masangkot sa kontrobersya. Ayaw nila madamay. Kahit anak nila ang involved, ayaw nila madamay. Kaya sinabi nila, nasa edad na ang kanilang anak, makakasagot na siya para sa kanyang sarili. Tinanong nila siya uli at sinabi nila, alam namin na makasalanan ng taong yan. Pero sabi ng mama, hindi ko alam kung makasalanan siya o hindi. Ang alam ko, dati akong bulag at ngayon nakakakita na. May enkwentro ang lalaki kay Jesus. Alam niya na naibalik ang kanyang paningin. Hindi niya may pagkaila ang katotohanan niya. At ito ang kanyang pinanghahawakan. Tayo rin, pag na-enkwentro natin ang ating Panginoon, may nababago. Hindi man physical ang kagalingan. Pag nakilala natin ang Panginoon, namumulat ang ating mga mata na spiritual, nakikilala natin siya. Tayo ay nabiminisтерyohan ng patotoo ng iba, ng karasan ng iba sa Panginoon. Tayo rin ay nagkakaroon ng karasan sa Panginoon at ang ating patotoo ay nakakatulong din sa iba para mamulat sila. Nung pinilit ng mga Hudyo o mga Pariseo na malabong galing sa Diyos si Jesus, sabi nila, natitiyak namin na nagsalita ang Diyos kay Moises, pero kung saan galing ang tao yan, hindi namin masasabi. At nag-respond na naman itong dating ulat at sinabi niya, hindi pwedeng hindi galing sa Diyos si Jesus. Dahil mula sa simula pa, walang taong pinanganak na bulag na pinagaling. Hindi mapapagaling ni Jesus yung mata nitong taong ito
kung hindi siya galing sa Diyos. Nabanggit ko kanina na ang ating kinoconnect natin ang kasalanan doon sa karamdaman. At dahil pinanganak itong tao ng bulag, ang tingin ng mga Hudyo ay siya ay makasalanan. At nakahas pa siya, turuan sila. Kaya itiniwalag siya nila. Nung nalaman ni Jesus na itinawalag itong si dating bulag, hinanap niya at tinanong niya, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sino siya? Siya ang kausap ngayon. Sumasampalataya ako, Panginoon. At sinampang tao ang ating Panginoon. Madalas tayo ay nag-aalala na lumapit o kumapit kay Jesus dahil sa sabihin ng mundo, sabihin ng ating kapwa, kantsawan tayo, pagtawanan tayo. Ngunit, pag tayo tinakul ng mundo, dahil sa pananampalataya, ang Panginoon mismo ang hahanap sa atin. At si Jesus mismo ang nagpapakilala ng kanyang sarili sa atin. O nga, may mga patotoo ang ibang tao, pero ultimately, nakikilala natin ang Panginoon dahil siya mismo personal ang nagpapakilala sa atin. Dadaan tayo sa pagtatanong, pagsisiyasa, maaaring mahaba ang ating lalakbayin bago natin makilala ang ating Panginoon ng lubusan. Ngunit sa bandang huli, siya mismo ang magpapakilala ng kanyang sarili. Ako ay laki sa parsonage. Dati paglabas ko sa kwarto ko, yung isang simbahan na pinaglingkuran ng aking ama ay yung Casa Pastoral ay sa tabi ng simbahan at yung choir loft ay andun sa second floor ng parsonage. Yung kwarto ko, siguro 3 or 4 years old pala ako noon, yung kwarto ko ay yung pinakamalapit sa simbahan. Pag lumabas ako, lumuha ako dun sa choir loft, kita ko yung andun sa ilalim yung chancel area. At kung may patay doon, makakadungaw ko dun sa kabaho. So actually, ang unang nagpatotoo sa akin ay ang aking mga magulang. Pero dahil magulang ko sila, dinitake for granted ko yung mga turo nila, turo sa Sunday school. Medyo magta-divert ako ng konti. Maalala ko na may kindergarten chairs. Pero lagi akong nawawalan ng kinder chairs. Kasi hindi naman ako kindergarten. Ginawa ako ng ama ko na upuan sa kawayan. Maalala ko isang nangyayari. Tinawag ko yung isang ka-Sunday school dahil sa upuan yun. Anyway, fast forward nasa mission kami sa Borneo. Siguro mga 8 or 9 years old ako. Maalala ko yung
sermon nung pastor namin, no? Dun sa missionary service, kasi yung sa umaga may iban service, dialect na yung mga natives doon at Chinese service, siguro Mandarin, hindi ko alam kung Mandarin or whatever. Pero yung English service na ina-attendan ng mga misyonero ay yung vesper service ay 5 o'clock ng hapon. Maalala ko pa rin yung pangalan niya, Ernest Hurd, yung may pastor lang siya, actually siya yung dean ng Boys Hostel. Ang tumatak sa isip ko, yung sinabi niya na pag kilala mo si Kristo, iba yung kalidad ng buhay mo. Ikaw ay talagang buhay at hindi ka basta-basta nabubuhay. Sabi ko, bakit parang hindi ko nararanasan yung sinasabi niya? Hanggang nagpinata na ako, nag-teenager na ako, nakarating na ako, nakatapos na ako ng high school, nakabalik na kami sa Pilipinas. At tinatanong ko pa rin, bakit yung mga patotoo ng iba, parang hindi ko nararanasan. Hanggang na-realize ko na ang kulang ko ay pagsuko, surrender. Hindi ko may suko-suko yung aking buhay sa Panginoon. At dahil ilang beses ko sinikap, finally sinabi ko sa loob ko, wash pa ako noon, kaya siguro hindi Tagalog yung thought patterns ko. Sabi ko, hindi ko kaya, bahala ka na. Ganun ka lang, parang napaka informal yung pagsabi ko sa Panginoon. Pero after that, sa yung nakakilala kay Ate Loida Lindo, pinilit niya ako mag-CI. Doon sa pangalawang gabi ng CI, may kababaihan na patotoo kung paano siya, paano niya nakilala ang Panginoon. Doon sa kanyang pagpapatotoo, biglang nagdamaan na, eto na. Dama ko na yakap-yakap ko ng Panginoon. Dama ko na ako ay kanya sa sadang alalim, napakatalim na paraan. Na biglang nag-shift yung relasyon. Kagaya yung sinagot ako ni Pida, hindi na lang siya yung nagbibigay sa akin ng voucher para ito yung aking allowance dahil student pastor sa kanila. Naging kanya ako at naging akin siya. The same shift, no? A different level, different thing. The same shift na nadama ako. Ako ay sa Panginoon sa isang napakalalim na paraan. Walang ibang nagpakilala sa kanya sa akin doon sa level na yun kung hindi siya mismo. Maraming naging patotoo from the beginning of my life. Yung sinasabi natin na prevenient grace. Ngunit yung pagkilala sa Panginoon galing sa Kanya mismo. Mga kapalaman dun sa kwento natin, dun sa 41 verses na mahabang basahin, mahabang pakinggan, at nakakainip.
Sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Binubuksan niya ang mga mata ng mga hindi nakakilala. Nung pinakilala si Jesus sa lalaki, sabi niya, nung nagpakilala na si Jesus sa lalaki, sabi niya, ako'y pumarito upang pumatol, at nang makakita ang mga bulag, at ang mga bulag naman ay at mabulag naman ang mga nakakita. At mayroong mga pariseo na hindi sa kanya, tinanong nila, ibig mo bang sabihin na mga bulag din kami? Higit sa pagbabalik ng physical sight, nagbibigay ng spiritual light at spiritual sight si Jesus. Hindi lamang nadidila ang mga physical mata, hindi lamang nadila ang mga physical na mata ng dating bulag, namulat ang kanyang mga spiritual na mata at nakilala niya si Jesus. Ngunit pinapakita din ni Jesus ang spiritual blindness ng mga tao. Ang isa sa pinakapanganib na spiritual blindness ay yung spiritual pride. Kapag iniisip natin, okay na ako spiritually. Mabuti naman akong tao, hindi ako makasalanan. Hindi ko na kailangan magbago. Hindi ko kailangan ng pagbabago. Tama ako, mali sila. Ito ang kabulagang tinutukoy ni Jesus. Religyoso ang mga pariseo, marunong, respetado. Ngunit hindi nila nakilala ang Mesyas na nasa harap nila. Bilang mga pariseo, ang kanilang pamumuhay ay para sa inaabangan nilang Mesyas pero hindi nila nakilala. At ito ay dahil gusto nilang proteksyonan ang kanilang katayuan sa lipunan. Gusto nilang proteksyonan ang kanilang kapangyarihan. Gusto nilang proteksyonan ang kanilang imahe na sila ang nakakaangkat. Sila ang mahusay. Sila ang tama. Ano ba ang kalagayan ng ating paningin? May mga tao, may mga mata, ngunit hindi nakakita ng katotohanan. May relihiyon, ngunit wala o hindi malinaw ang relasyon sa Panginoon. Awit ng mga bata na inawit din natin dun sa praise and worship. Open our eyes, Lord. Ay, tama ba? Mali. Tayo ang pumunta na naman. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus, to reach out and touch Him, to know that I love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Yun namang awit ng mga bata na inawit din natin. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, Holy, Holy, Holy. Gusto ba natin na buksan ng Diyos ang ating mga mata? Sabi ni Jesus
ilaw ng sanlibutan. Gusto ba natin talaga nakatila ang ating mga mata? Hilingin natin na buksan ng Diyos. Buksan ni Jesus ang ating mga mata. Naway, makita natin ang ating kabulagan. At higit doon, makita natin ang kagandahan ng grasya ng Diyos. Makita natin ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Makita natin ang katotohanan ng Kanyang salita. Tayo ay madaling pumikit at hilingin natin na buksan ng Diyos ang ating mga mata. Gusto namin, Panginoon, makita ang katotohanan. Pati katotohanan ng anumang kakulangan na meron kami, anumang kabulagan na meron kami. At alam namin, Panginoon, para pag kami ay bukas, kayo ang siyang magbabago nito. Higit doon, Panginoon, buksan niyo ang mata para lubos na makilala ang iyong anak. Lubos na makita ang katotohanan. Lubos na maranasan labis ng kanyang grasya, labis ng kanyang pag-ibig. At kaganapan ng kanyang pagliligtas. Salamat, Panginoon. Dahil kayo ilang sa libutan, binubuksan ng aming mga mata. Sa pangalan ng Anak, aming Panginoong Jesus, ito ang pangalan. Amen. Tinatawagan po